Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon din. Pakibati muna mga kapatid natin. Ang kalinisan ng kalooban ng puso at hindi kalinisan ng mga labi ang tunay na kailangan upang tayo ay makapagbigay ng ganap na pagsamba at papuri sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagtanggap sa biyaya na kaloob ng Diyos Ama sa pamamagitan ng banal na misang ito, sa pamamagitan ng pag-amin, pagsisi, at pag isang kalooban na tunay na bumabalik sa kalooban ng Diyos Ama sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran.
Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami po ay tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang likhain ng Panginoon ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok. Hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay, at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Pinupuri ka poong Diyos nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotay, dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, poong Diyos, ng liwanag na maganda. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Magsitayo. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi
ang mga nagmumula sa Kanya. Ang may pandinig ay makinig. Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. Kayo man ba'y wala rin pang-unawa? Tugon ni Jesus sa kanila. Hindi ba ninyo nalalaman na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya? Sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan. At pagkatapos ay idinudumi. Sa pagsasabi nito'y ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya ng pagsasalita. Anya, ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang pinanggagalingan ng mga pagkikiapid, pagnanakaw, pagpatay sa kapwa, pangangalunya, pag-iimbot, at lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirampuri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo. Minsan pa magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon din po, Father. Bawal daw ang kumain ng dinuguan. Sabi ng mga itinuturing pa rin natin kapatid na mga iglesia ni Kristo. Dahil daw ayon sa matandang o unang kasulatan na ipinagbabawal ang anumang pagkain na ito ay nabahiran na ng dugo. Ito yung naging batayan nila. Batas ng tao ang sinasabi sa unang tipan. Bawal nga bang kumain ng dinuguan o hindi? Ang sarap nga ng dinuguan. Dalawang klase pa nga dinuguan. May dinuguan pang merienda, may dinuguan pang ano pang ulam. Oo, yung dinuguan pang ulam, yun yung the ordinary, yung ordinary dito, yung sabaw niya malapot. Hindi kagaya ng merienda, medyo maasim. Ternuan pa ng puto. Hindi masarap. Oo nga naman. Anong bawal dun? Anong pagkakaiba ng pagkaing may dugo ng hayop at pagkaing wala? Sa isang tawag dito, ito ay sakop sa batayang pagiging isang pagkain. Ano nga po ba talaga yung mahalaga? Yung malinis at makinis, balat na makinis o pusong malinis? Amen. Pusong malinis. Alin nga ba ang mahalaga? Ang guwapo ka o magkagandahan, malabas na kagandahan, o kagandahan ng kalooban? Kaya nga ako, di baling pangit ako. Oo. Yung mga kapatid ko, andyan na naman, lagi nila akong binibiro. At tsura mo nga, pangit mo, sabi. Thank you, kako. Tanggap ko naman. Ang mahalaga kasi, sila kasi, well, siguro, dahil nga yung marami sa kanila, laki na ng abroad, kaya ang gaganda ng mga
Kutis. Ewan ko, parang anak din siguro ako sa labas. Ba't sila mapuputi, ba't ako hindi? Yung ganun. Tapos sila mapupula ako, sunog. Sunog yung mukha ko. Lagi nila akong niyayaya na magpa-derma. Sabi ko, wag na. Pabiro, di baling, ano ba yung panlabok sa kanila? Oy, mas maganda at mainam yung malinis ang kalooban. Maganda malinis ang puso, maganda ang kalooban kaysa sa kinis ng balat o panlabas na kagandahan. Amen? Totoo naman po ito, sinasabi ng ating banal na pagbasa ngayon. Sinasabi ng ating Panginoong Kristo na nangaral sa mga tao na hindi, sabi, pakinggan niyo po ulit ito. Nang panahong yun, muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sabi pa niya, hindi ba ninyo nalalaman na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya o yung nanggagaling sa labas? Hindi nakapagpaparumi ang mga ito sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso. Hindi pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan. Tapos sabi pa nga ng Panginoong Kristo, at pagkatapos ay itatai lamang. Idinudumi, sabi niya. Totoo naman. At sa pagpapatuloy niya, ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang pinanggagalingan. Kaya't mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo ang nagsasabi na sa atin na wala at hindi galing sa labas ang nagdudulot ng dungis sa tao, kundi anuman ang sa kanya lumalabas. Napakahalaga kung ganon ng mga bagay-bagay na ginagawa natin na nanggagaling sa ating puso't kalooban. Kaya't ipinapaabot ng ating banal na pagbasa ngayon bilang puntong pabaon pagdating sa ating mga ginagawa. Mahalaga kung saan sila nagmumula. Inuulit ko ang ipinapaabot na punto ng ating banal na pagbasa. Pagdating po sa mga gawa natin, mga araw-araw nating ginagawa, napakahalaga pala kung saan ito nagmumula. Mahalaga kung saan nagmumula ang mga bagay na ating ginagawa. Amen? Ito po yung isang puntong nais ipabaon sa atin ng ating Panginoong Kristo bilang mga tagasunod niya, bilang mga kapatid niya, bilang mga anak ng Diyos Ama. Sa banal na misang ito, inaanyayahan po ang bawat isa sa atin. Minsan pa, tingnan natin maigi. Hindi ang palabas na anyo natin. Inuulit ko po. Sa banal na misang ito, minsan pa, inaanyayahan po tayo na huwag lang natin silipin, kundi tingnan ang ating mga puso. Pagdating sa ating
puso o kung puso ang ating pinag-uusapan. Natatakot ang marami ngayon. Natatakot ang magkaroon ng, ako po, tumataas ang kolesterol. Yung iba, natatakot na baka atakihin sa puso. Di baling atakihin ka na sa puso. Huwag lang tayong atakihin ng galit ng puso. Di baling atakihin na tayo ng kolesterol o taba na bumabalot sa puso. Huwag lang tayong atakihin ng inggit, paninira, galit, kayabangan, kataasan, kalukuhan, mga bagay na maaaring bumalot sa puso na kapag ito ay bumalot sa ating kaloob, bumalot sa ating puso at nanatili sa ating kalooban, kasiguraduhan, ang dulot na gawa ay tunay na makasisira. Kaya nga, napakahalaga. Ang tao, basically, ayon sa ating pagkalikha, tayo ang sentro ng ating pagkatao, wala nang iba kundi ang pag-ibig, ang pagmamahal. Inuulit ko po, na ito yung nakakalimutan ng tao ngayon. Nasa kalaliman o kaibuturan ng kanyang pagkatao, ang pinakasentro, wala nang iba kundi ang pag-ibig. Ang pag-ibig na nanggagaling sa puso ng tao. Ang pag-ibig na nananahan sa puso ng tao. Kaya nga lang, ang nagiging problema ngayon, kapag ito'y binabalutan na ng iba't ibang mga bagay na hindi ayon sa kanyang pagkatao. Yun nga ang mga nasabing mga bagay kanina. Inggit, hinanakit, sama ng loob, kayabangan, kataasan, mga bagay na kapag sila ang bumalot sa ating puso, kasiguraduhan, anumang ating sasabihin at gagawin ay magdudulot ng pagkasira sa ating sarili, sa ating kapwa. Mga kapatid, mahalaga kung saan nagmumula ang ating mga gawa. Kaya't balikan lang po natin. Tignan natin ang ating mga puso. Ano ang bumabalot sa ating mga puso? Alam niyo po kung minsan ang isang delikadong naghahari sa puso natin, pangamba. Pangamba. Ang pangamba ay kawalan ng pananampalataya sa Diyos Ama. Sabi ko nga po, kapag naglalanya po ako ng mga may sakit, sabi ko, kung ate, kuya, no, matanda sa akin, o Brad, sis, kapag kasi edad ko lang, wala kababata sa akin. Alam mo, mahalaga ako, pag may karamdaman ng tao. Ang mahalaga, malakas ang kanyang pananampalataya. Bakit? Saan po ito hango? Saan hango ang pagkakaroon ng malakas na pananampalataya? Na oo, kahit ako ay may karamdaman, oo, kahit ako ay may kapansanan, ang mahalaga hindi yung lakas ng aking pangangatawan. Ang mahalaga yung lakas ng aking pananampalataya na ialay sa iyo upang maging panatag ang kalooban ko, upang maging panatag ang puso ko. Ang pangamba ay isang pagnanakaw ng isang sitwasyon sa tao upang alisin ang Diyos Ama na may himala, ang Diyos Ama na higit na nakakaalam sa kalagayan ng puso at pagkatao natin.
Ang pananampalatayang ito ang magdudulot sa atin ng tunay na kagalingan. Ang pananampalatayang ito ang tunay na magsasabi sa atin, ako ang bakala. Ang pananampalatayang ito ang tunay na sa ating magdudulot ng kaligtasan. Hindi lang ng ating mga malilinis na pangangatawan, kundi ng ating mga malilinis na puso at kalooban. Kaya nga po sa araw-araw natin pamumuhay, ipinapaabot sa atin, pagmasdan ninyo, saan nanggagaling ang mga gawa natin. Halimbawa po, itong pagsambang ito. Itong pagsambang ito, yung iba kapag nangangaral po ako, samong ang haba-habang magumilya, kulang na lang sabihin ko, ba't di ka na lang umuwi? Manood ka na lang ng TV. Buti pa sa TV, isang oras, nakakayanan mong manood. O kaya sa radyo, nakakayanan mong makinig. O kaya sa chismisan, nakakayanan mong 1-2 oras. Pero, ang pakikinig sa salita ng Diyos, sa totoo naman po, kahit naman ako, kahit ganito lang ako, inaamin ko, hindi ako yung, kapag nangangaral ka na, espiritong banal na yan. Espiritong banal na yan. Dahil kami rin po, kapag nangangaral, kapag ang ipinangaral namin yung aming mga sarili, naku, walang lasa ang misa. Ang sinasabi ko lang, sa buhay pagsamba, sa buhay pagdalangin, saan po ito nanggagaling? Hindi ito galing sa labas. Dapat ito ay manggaling sa loob. Kapag ito'y nanggagaling sa loob, pakinggan niyo po, kapag ito'y nanggagaling sa loob, mga kapatid, pasiguraduhan, kahit na may problema ka pa pagkatapos, kahit na mananatili pa ang problema mo, pasiguraduhan, panatag pa rin ang iyong pakiramdam. Amen? Opo, panatag. Dahil depende nga po kasi kung panlabas lamang, kung pagpapakita tao lamang ang pagsamba natin, kung ang pagsamba po natin ay isang paghiling lamang na Panginoon, kung sasamba ko sa iyo kung pagkakalubos sa akin ito, kung bibigyan mo ng katugunan ng problema ko, kung lalakas ako, paano kung pag hindi binigay? Paano pag hindi binigay? Tatalikod ka na. Pero kung ito ay galing sa malinis na puso, sa isang kalooban na nagliliyab sa pananampalataya, Panginoon, alam ko, kahit hindi mo ipagkaloob sa akin ang binibigay ko, dahil sa hirap na pananampalataya ko, susunod pa rin ako sa iyo. Ito ay isang pagsambang galing sa kalooban. Kaya po, huwag na po natin dali pa sa pananampalataya, kahit po doon sa pang-araw-araw lang natin na ginagawa. Sabi ng iba, kaya nga may mga nanay na marinig mo, paano na kayo pag nawala na ako? Di ba pinapamukha ang kabutihan? Ang isang kabutihan na nanggagaling sa kalooban ay isang nanay o isang tatay na gagawin niya ang lahat, magpaparaya siya, wala kang maririnig na pag ipinapamukha ang kagandahan kanyang ginagawa. Kaya nga maririnig mo, ako na lang ako. Maririnig mo, paano na ako? Paano na kayo kung wala na ako? Nabubuhay pa po yung pagsama-sama po kami, nung nabubuhay pa yung tiyahin namin masungit. Sobrang ito ha, pag po, alaga kasi kami matanda, pag sinasabi niyang, lilikot nga naman namin, bagay hanggang ngayon, maingay pa. Tapos lahat na lang, dada po kasi, o kaya tita, tata, dada, tata, makadada na kayong makadada, makamami na kayong makamami. Yung ganun ba? Nani, lagi na lang ito nani lang na nani. Paano na ako pag nawala? Paano na kayo pag nawala na ako? Sabi, papalakpak na ako. Salamat sa Diyos kung wala ka na. Pabiro, opo, pabiro. Mga kapatid, paglalaba man yan, pumamalaki man yan, paglilinis man ng bahay yan, ano mang ginagawa nating napaka-ordinaryo kapag ito'y nanggagaling sa isang pusong malinis, sa isang magandang kalooban, kasiguraduhan, dulot nito sa atin ay kaligtasan. Amen? Kaya baunin po natin ang punto ng ating banal na kasulatan ngayon sa ating mabubuting gawa, mahalaga kung saan ito nagmumula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magsitayo po Magsitayo. kayo. Kapatid, ilapit natin ang ating mga pangangailangan sa ating Diyos Ama at sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, Panginoon, ipakita mo sa amin ang iyong awa. Panginoon, ipakita mo sa amin ang iyong awa. Para sa mga namumuno sa inang simbahan, ang aming Papa, Papa Francisco, mga obispo, mga pari, madama nawa sa kanila ng mga dukha, nagugutom, tumatangis at minamaliit sa lipunan ang pagmamahal na dulot ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipakita mo sa amin ang iyong awa. Para sa mga pinuno ng ating pamahalaan, ang ating Pangulo at mga tagapagpatupad ng batas, patuloy nawa silang maglingkod ayon sa halimbawa ni Kristo na nabuhay para sa kapakanan ng mga maliit sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipakita mo sa amin ang iyong awa. Para sa mga institusyon at mga taong naglilingkod at tumutugon sa mga kapatid nating kapuspalad, suklian nawa ng Panginoon ang kanilang kabutihan upang maganyak pa silang tumugon sa tawag ng panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipakita mo sa amin ang iyong awa. Para sa lahat ng mga dukha at may karamdaman, ang Panginoon nawa ang tunay na maghari sa kanilang kalooban, tungo sa kaligtasan ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipakita mo sa amin ang iyong awa. Panginoon mapagkalinga at bukhal ng walang hanggang awa, ikaw ang nagbuklod na magkatipon kami ngayon bilang iyong katawan. Pakinggan mo po ang aming mga pagsusumamo sa ngalan ni Jesucristo, ang anak mo, kaisa ng banal na Espiritu, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain pati na ang ating mga sarili kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkain at inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mo pong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong walang hanggan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil langad mo magbago ang kinamiyas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyalit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, hinihiling namin, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ngayon at magpapailanman.
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kahit tiniaalay namin sa iyo, ito'y tinapay na nagbibigay buhay at kalis na nagkakalob na kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat at tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming lahat na magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa budaigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo ngayon sa Diyos Ama sa pamamagitan ng dasal na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo lahat. Kapayapaan po. Lahat po'y magsilod. Ito ang Panginoong Jesucristo na sa simula't simula pa'y nanahan na sa ating mga puso. Ang Espiritong Banal na dala niya galing sa Diyos Ama. Kapalit tayo isang batayan ng kabutihan ng ating pagkatao, wala nang iba kundi ang pananatili niya sa ating buhay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ng Panginoon Jesucristo magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen.
Magsitayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkain at inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mo pong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo lang po ang lahat. Sandali bago natin tapusin ang banal na misa. Nais ko lang pong ipaalala muli ang paninindigan ng ating mga obispo, ng ating Iglesia Katolika, ng ating simbahan, ang tungkol sa mga nangyayaring patayan sa pagsugpo sa ipinagbabawal na gamot o droga. Ang kasulatang ito ay nailabas po noong January 30 at di ko alam kung napapanood nyo, parang minsan narinig ko na pati sa balita na ipahayag ang tungkol sa tinatawag po nating circular letter o liham, pahayag na liham ng mga obispo natin dito sa ating bayang Sinilangan. Ang laman po ng sulat ay tungkol sa pag-ayon. Dali po, yung ano na lang, yung Tagalog. Naisali na po kasi sa Tagalog ito eh. Tungkol sa ipinagbabawal na gamot nga po, gaya ng nasabi, ayon sa aklat ng Propeta Ezekiel, sabi, winika ng Panginoong Jesucristo, hindi ko gusto ang mamatay sinuman. Sabi niya, winika ng Panginoon, hindi ko ginusto ang mamatay, hindi gusto ang mamatay ang sinuman. Ang ating simbahan po, mga obispo, ay na umaayon sila sa pagsugpo sa ipinagbabawal na gamot o droga. Ang hindi lang po naayon o hindi sumasang-ayon ng mga obispo natin, pati tayo, kumbaga, ay sa yung pamamaraan, kung paanong, sa anong paraan ito, pamamaraan ito ginagawa. Isa nga po dito ay ang pagpatay. Hindi naman po sinasabi ng ating simbahan na ang Pangulong Duterte ang may utos o may pasari sa patayang ito. Unfortunately, masyadong nga pong guilty. Masyadong guilty ang Pangulong Duterte. Siya nga po pala, ang Pangulo natin Duterte, ugali po niya yun. Maliit pa raw po siya hanggang siya'y mag-asawa. Kaya nga po siya ay nahiwalay sa asawa niya na nanay ng mga anak niya, maliban doon sa bunso, dahil po sa kasong, yung pong case niya, issue niya, narcissism. Pag po narcissistic ka, ibig sabihin, ako. Ala akong pakialam sa inyo. Ano man ang sabihin ko, ano man ang gawin ko, ako ito. Gayon po, yun po yung naging basihan ng kanilang yung tawag dito, yung annulment ng kasal ng asawa. Kasi po, kasal siya sa Iglesia Katolika eh. Katoliko siya noon, ewan ko ngayon. Yun po ang basis kung bakit hindi naman siya tinutuligsa ng mga obispo natin na sinasabi lang po natin yung hindi tayo sang-ayon dun sa tinatawag na EJK o extrajudicial killing. Bakit? Una, ang buhay ng tao ay galing po sa Diyos at hindi galing sa pamahalaan. Yun po yung sinasabi niya. Kaya walang karapatan ang ninuman na kumitil sa buhay ng may buhay. Dahil po ito'y galing sa Diyos Ama. Amen? So, ito po yung isang paninindigan
batayan ng paninindigan natin. Pangalawa, ang bawat tao ay hindi nawawala ng pag-asang magbago. Kapag tinitil mo yung buhay ng tao, wala na siyang pagkakataong magbago. Kaya, hindi tayo sang-ayon sa may nangyayaring patayan sa paglutas ng ipinagbabawal na gamot. Pangatlo, tumutulong tayo sa pagre-rehabilitate, sa rehabilitasyon ng mga, sabihin natin, drug dependents. Ang problema po kasi, ako nakikita ko problema, kaya tumutulong tayo tuloy. Kung tutusin programa po, dapat ng gobyerno yan. Ilang milyones o halos bilyon yata ang ang pondo sa pagsugpo, paghuli sa mga users, pushers. Ang problema po, tapos pinasurrender pa nga eh. Ang problema, tila walang pondo doon sa rehabilitation. Nabigla raw siya, hindi niya inasahan ganun karami yung surrenderies. Alam po niya. Alam niya. Daming natakot eh. Ang problema nga, okay, sumurrender sila, marami. Paano po sila re-rehabilitate? Sa Region 3 po, nagtrabaho ako sa rehabilitation center ng mga drug addicts. 30,000 po ang yung gobyerno pa yun, 30,000 yun. Kada katao, ang halaga upang yung rehabilitation fee within 6 months. Saan kukuha ng 30,000 ng mga tao? Kaya nga naghahanap buhay ng ganun. Ganun ba? So, siya. Pero tayo po tumutulong. Meron ng isa sa San Simon, kung mapupunta kayo sa San Simon, yung Cursillo House, ginawa rehabilitation center. So, at least tumutulong tayo sa kanya. Kaya, ang panawagan ng mga obispo natin, ipagpatuloy po natin ang pagtulong sa mga kapatid nating nalulon sa droga. Susunod, ang lahat ay hindi dapat husgahan hanggat hindi napapatunayan sa kanyang kasalanan. Ika nga every person has a right to be presumed innocent unless proven guilty otherwise. Diba? Bakit yung mga general na pinangalanan buhay pa? Yung ganun ba? Bakit yung sinasabing Peter Lim hanggang ngayon di pa mahuli-huli? Bakit yung mga maliliit namamatay? Yun ang susunod. Hindi patas ang paraang ginagawa ng iba. Ang nakakatawa, pagmasdan niyo po sa balita, mula nung ihinto o iutos ng Pangulong Duterte, wala mo nang ihinto muna yung tawag dito, yung Oplan Tokhang, ihinto. Pagmasdan niyo, walang namamatay. Ang galing eh. Pati pala mga sinasabing vigilante, sumusunod sa Pangulong Duterte. Yung ganun ba? Oo, pati vigilante sumusunod pala sa kanya. Na huwag muna, ihinto nyo muna yung patayan o yung pagpapatay. Minsan pa, hindi natin sinasabing siya yung nag-utos na pumatay o patayin ang mga nalulunod sa droga. Tapos po, sinasabi pa ng ating iglesia, ang pananahimik ay pagiging parte ng kasalanan. Ang pananahimik ay nagiging
parte ng malaking kasalanan. Ibig sabihin, kapag wala po tayong ginagawa sa mga patayang nakikita natin, kapag hindi po natin ipinagdarasal yan, kapag hindi tayo tumututol, ibig sabihin, kasama na rin tayo sa problema ng pagpatay. Dahil nga alam naman natin hindi tama o ito'y masama, tapos pinababayaan pa natin. Basta tayo po tahimik lang, ang mahalaga po, ipagdasal natin ang ating Pangulo. Pangalawa, ipagdasal natin ang ating mga kapatid na nalululon sa bawal na gamot. Tapos po, ipagdasal po natin ang ating bayang sinilangan at higit ang ating mga kapulisan. Meron na po 2 sumurrender na hepe, nag-resign dahil po hindi kaya yung shoot to kill order sa mga lumalaban na mga pag nagre-raid sila. Hindi nila kaya yung galon. Kaya tahimik lang sila. Pero ngayon, delikado. Bandang huli, buhay pa nila. Delikado pa ang buhay nila. No, yung mga ganun ba, at least nalalaman natin, umiiral naman yung totoo. Tandaan nyo po ito. Hindi maaring hindi mabunyag ang katotohanan sa ating mga karanasan sa kasalukuyan. Kaya inuulit ko po, sang-ayon tayo na mawala ang ipinagbabawal na droga o gamot, hindi lang po tayo sang-ayon doon sa mga nangyayaring patayan. Kaya makiisa po tayo dito sa panawagan ng ating mga obispo. Salamat po. Magsitayo kayo. Magsitayo. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. tanggapin nyo ang pagpapala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang ating pumbalalamisay tapos na. Humayo kayo, taglayang kapayapaan ng Panginoon sa Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat po sa inyo lahat. Salamat sa Diyos.